Sa iba pang balita, ipinagpatuloy din ng Senado ang pagdinig kaugnay sa mga umano'y anomalya na kinasasangkutan ng mga binay. Sa naturang pagdinig, muling pinabulaanan ng Alpha Land ang paratang na anomalya sa transaksyon nito sa Boy Scouts of the Philippines. Nagbabalik si Jade Miguel. Muling pinabulaanan ng Alpha Land ang lahat ng alegasyon na ipinaparatang sa kanilang deal sa Boy Scouts of the Philippines. Ayon sa Corporate Secretary ng Alpha Land na si Attorney Rodolfo Ponferrada, ito pa nga marahil ang isa sa pinakamagandang deals ng Boy Scouts dahil sa 600 million contribution nito, makakakuha sila ng investment na 3 bilyong piso ngayong 2015. There is nothing anomalous or irregular about this deal between Alpha Land and the Boy Scouts. No matter what anybody says, this is the simple and true fact, which both Alpha Land and the Boy Scouts clearly affirmed publicly during the Senate hearings. This Alpha Land Boy Scouts deal to develop the 1-hectare property of the Boy Scouts at the corner of Malugay Street and Ayala Avenue extension into the Alpha Land Makati Place project is simply one of the best, if not the best deals that the Boy Scouts has ever made. From an initial value of 600 million pesos in 2008, the investment of the Boy Scouts has appreciated in value to more than 3 billion in 2015, or more than 5 times investment in just 7 years. Base sa kontrata nila, may 15% share ang Boy Scouts sa 5-story building, isang podium at sa 3 residential towers na ipinatayo sa Malugay property na pagmamay-ari ng Boy Scouts. Anya, kung susumahin nito, mahigit 3 bilyon ang makukuha ng Boy Scouts sa mga nasabing building. Dagdag pa ni Ponferrada, wala silang ginawang pagbabago sa hatian at simula pa nung una ay 85-15 na ang sharing scheme nila. Taliwas ito sa paratang ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na dati raw ay 80-20 ang napag-usapang sharing scheme. Sinabi ni Ponferrada na 15% lamang ang share ng Boy Scouts dahil 600 million lamang ang kontribusyon ng Boy Scouts sa 5 bilyong property development. Kapag dinivide daw ang 600 million sa 5 billion pesos, 12% lamang ang dapat makuha ng Boy Scouts, ngunit ginawa na lamang nila na 15%. Samantala, iginiit naman ni Mercado na inutang o ginawang collateral ng Alpha Land ang lupa ng Boy Scouts. Ayon kay Senador Coco Pimentel, tila ay pinahamak pa nito ang kontribusyon ng Boy Scouts dahil inutang ng Alpha Land ang lupa. Pinagmamalaki kasi nila 600 million lang ang Boy Scouts, sila na lahat ang gumastos sa construction ng building. Inutang nga po nila, Mr. Senator. So, hindi po, may partisipasyon po ang Boy Scout doon sa pagkakautang kasi 60% of ang ownership po doon na inutang po nila. Therefore, dapat nga ho, magkakaroon ng mas mataas na percentage ang Boy Scout dahil inutang po yun sa bangko eh. So yun mo yung sinasabi ko na nag-isa sa sariling collateral ang lupa. Collateral po ang lupa. Kung hindi po ito collateral ang lupa, tama po lahat ang magiging claim ni Atty. Ponferrada. Kung yung 600 million na ng Boy Scouts ay contribution nila sa project, and because of that may percentage na sila, tama? Based on the value of your contribution. Tama po, Mr. Chairman. Ang ginawa ninyo collateral, so ginawa pa ninyo at risk yung kanilang contribution. Posibleng nawala sa kanila yun eh. So walang consideration yun, additional percentage in the formula, in the sharing formula, because of the fact that they also are now risking their contribution. Ngunit sinabi naman ni Ponferrada na binigyang garantiya nila ang Boy Scouts na makukuha nila ang kanilang share sa kabila ng paggawa nitong collateral sa property ng Boy Scouts. Itinanggi rin ng Alpha Land na wala ni isang kusing na nakuha ang Boy Scouts sa deal nito. Ayon kay Ponferrada, nagbabayad sila buwan-buwan sa Boy Scouts ng 600,000 pesos sa renta. Bagamat inamin naman ito na kamakailan lamang nila ito nabayaran. Panghuli ay pinabulaanan ng Alpha Land ng alegasyong nag-commit ng tax fraud at tax evasion si Alpha Land President Iginiit nito na nagbayad sila ng buwis at nag-issue ang BIR ng tax clearance na magpapatotoo sa nasabing pagbabayad. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.